Pag-aaral sa ating mga batas, libre, walang bayad, hashtag may batas pala. Ayan. Nako, kayong mga scammer, manloloko. Ayan, may katapat na kulong ang pang-scam. Yun. Panloloko. Ayan, parang araw-araw na lang may nababalitaan tayo na bibiktima ng Marami. panloloko. Pati mukha ko nga ginamit, pati boses ko Mamaya sa ano natin yan. ha? Yes po. Diyan muna. Dito muna tayo sa mga pangyayari ng mga estapador na yan. Yan, sa panahon ngayon, tila dumarami nga ang mga manloloko. Hindi lang sa pag-ibig o relasyon, kundi lalo na pagdating sa pera, negosyo, investment, online selling at maging sa pangungutang. Ang masaklap, may ilan na iniisip na diskarte lamang ang kanilang ginagawa. Ang hindi nila alam, ang simpleng panlilinlang para makakuha ng pera o ari-arian ng iba ay maaari na palang maging isang mabigat na krimen. Ang tawag dito ay estafa! Pero, Pinapasagot ko na sa kailan nga Manila ba Times. nagiging estafa ang isang panloloko? At ano-ano ang iba't ibang uri ng estafa na pinaparusahan ng ating batas? So alamin natin yan sa episode ito ng May Batas Pala! Yes, ano nga ba ang krimeng estafa? Generally, ang estafa na tinatawag ding swindling ay isang krimen kung saan niloloko o dinadaya ng isang tao ang iba upang makakuha ng pera, ari-arian o anumang bagay na may halaga na nagdudulot ng pinsala o pagkalugi sa biktima. Sa madaling salita, may panlilinlang, may nalinlang, Yan. at may nawalan ng pera o ari-arian. Kaya kung Kung wala wala ang ang mga- mga elementong ito, Oo. hindi agad masabing may estafa. Actually, O yung babala natin sa publiko sa Ayan. Lunes. Yes po. Si Atty. JC Balbuena, si Atty. Paul. Paulo. Pabros. Fabros. Pupunta ng NBI, mag-formalize na tayo ng complaint hanggang hindi Yes, nawawala ito. Alam nyo ba tong parang anong pangalan? Stainless steel double-sided chopping. oo, Yan, ginamit yung Stainless mukha steel ko, double-sided ginamit yung chopping. boses ko, at nag-withdraw ng maraming pera. Sa ATM. Ayan, Oh. investment scam. Tapos may nakasulat, the main state project. May nag-PM sa akin, pinaproject daw ako para wasakin. Ano yan? Pati dark web, ginagamit ng mga scammer. Paki-plug nyo nga yung babala sa publiko na yan. Yan, nakikita nyo yan? Nakikita ba nila? Ayan, nakikita nila. Ayan. yung naka-flash po sa inyong screen, Hindi ko pa ang babala nakikita. sa publiko. Nakikita na ba? Yan, may delay lang ng konti. Oo, Pero i-report yan natin na. to. Yan. Ano nangyayari? Yan, naka-flash na po sa screen ang babala sa publiko na hiling namin na inyo pong i-report, i-mass report ang account at video na ito upang maiwasan ang panlilinlang at maprotektahan ang iba pa. Yan. Alam mo, gusto ko malaman kung sino yung author niyan Kaya nga po eh. At arestuhin ng NBI. Attorney JC Opo, Chief. identify ng Makikipag-ugnayan po tayo sa cybercrime po ng anti-cybercrime NBI. unit. Kaya Opo. mayroon pa sa Sabado-Linggo para i-take down niya ng Yes. author yan Pero sa Lunes, ipa-aresto na niya sa NBI yung author niyan. Opo. Tingin ko, dito yan Oo, kasi imagine, hindi ko naman masyadong kamukha yung babae, hinawig lang. Pero yung boses, ginaya lang din. Imagine mga estapador yan. Na AI. Huwag kayo maniniwala dyan, investment. May nagtanong pa nga doon sa site, paano ba kami makasali dyan? O, di ba? Naku. Nakakauto na. Oo, Kaya nga, ano nakakauto. ba yung mga uri ng estafa, JC? Sa ilalim po ng Article 315 ng Revised Penal Code o RPC as amended, may tatlong pangunahing paraan ng paggawa ng estafa. Yan, una, with unfaithfulness or abuse of confidence. Pangalawa, with false pretenses or fraudulent acts. And other fraudulent means. Ayan. Yung mga unang uri ng estafa o paglabag sa tiwala o abuse of confidence, ito ang estafa na nangyayari kapag pinagkatiwalaan ka ng isang tao. Ngunit, sa halip na to pa rin ang napagkasunduan, ginamit mo ang tiwalang iyon upang manloko o magdulot ng pinsala sa kanya. Yan, ito po yung mga halimbawa, pagbabago sa bagay na dapat mong ihatid o ibalik. Ito ay nangyayari kapag binago mo ang laman, dami o kalidad ng isang bagay na dapat mong ibigay sa iba. Halimbawa, pinagkatiwalaan kang Sinabi mo, mag-deliver sumagot ng 50 sako ng bigas. Ngunit bago mo ito ihatid, binawasan mo ng 5 sako o kaya ay pinalitan mo ng mas mababang kalidad ang bigas upang kumita ka. O kaya naman, ipinadala sa iyo ang purong ginto upang ibenta. Ngunit,
Pinalitan mo ito ng peking alahas bago ito ibinigay sa may-ari. Ayan, ano pa? Paglustay o pag-angkin sa perang o ari-ari ang ipinagkatiwala sa iyo. Ito ang pangkaraniwang uri ng estafa. Nangyayari ito kapag pinahawak o pinagkatiwala sa iyo ang pera o ari-arian, ngunit ginamit mo ito para sa sarili mo sa halip na ibalik o gamitin ayon sa napagkasunduan. Halimbawa, isang tao ang nagbigay sa iyo ng 500,000 pesos upang ipambili ng lupa. Ngunit sa halip na bumili ng lupa, ipinambili mo ito ng sasakyan Wow. para sa sarili mo. O kaya naman may nag-iwan sa iyo ng mga alahas upang ibenta. Nabenta mo ang mga ito, ngunit itinago mo ang pera at sinabi mong wala kang natanggap. Naku, loko-loko talaga. Ito po, pag-abuso sa pirma, sa blankong papel, ito ay nangyayari kapag pinirmahan ng isang tao ang isang blankong papel dahil nagtitiwala siya sa iyo, ngunit sinamantala mo ang kanyang pirma. Halimbawa, pinapirma mo ang iyong kaibigan sa isang blankong papel dahil sinabi mong resibo lamang iyon. Pagkatapos, ginawa mo pala itong deed of Ay, sale ng wow. kanyang lupa Ay. o isang promissory note na nagkasabing may utang siya sa iyo. Ayan ang unang uri ng estafa ha. Yes. Ito naman, may ikalawa. Dalawa. Panloloko sa pamamagitan ng mga kasinungalingan o panlilinlang or false pretenses or fraudulent acts. Sa uring ito ng estafa, wala munang tiwalang ipinagkaloob ang biktima. Sa halip, niloloko muna siya ng akusado upang kusang ibigay ang kanyang pera o ari-arian. Ayan, sa madaling salita, kung walang kasinungalingan o panlilinlang, hindi sana ibinigay ng biktima ang kanyang pera. Okay, paggamit ng peking pagkakakilanlan o maling pagpapakilala. Ito ay nangyayari kapag nagpakilala ang isang tao na may kapangyarihan, koneksyon, propesyon, negosyo o ari-arian na wala naman talaga siya upang makakuha ng pera o mapaniwala ang biktima. Halimbawa, nagpapakilala kang empleyado ng PAW Yan. at nangakong maipapanalo ang kaso ng kapatid ng isang tao kapalit ng 200,000 pesos. Yan, o kaya naman sinabi mong licensed contractor ka at nanghingi ng down payment para sa pagpapagawa ng bahay kahit wala ka naman talagang lisensya o negosyo. Ito pa, pagbabago sa kalidad, timbang o Yan. halaga ng produkto. Ito ay nangyayari kapag dinadaya ng isang negosyante ang kalidad, timbang o uri ng kanyang ibinebenta upang kumita ng higit. Halimbawa, nagbenta ka ng 18 karat na ginto, pero ang tunay na ibinenta mo ay 10 carats lang. Ah, Sinungaling. Ito pa, pagpapanggap na may sinuhulang opisyal ng gobyerno. Ito po ay nangyayari kapag sinabi mong nasuhulan mo na ang isang opisyal ng gobyerno upang makahingi ng pera sa ibang tao. Halimbawa, sinabi mo sa isang aplikante na nasuhulan ko na ang isang opisyal kaya siguradong Ayan. maaprubahan ang permit mo. Bigyan mo lang ako ng 500,000 pesos. Pero sa katotohanan na wala ka namang sinuhulang opisyal at ang layunin mo lang ay makakuha ng pera. Ito pa po, pagbibigay ng talbog na tseke o Ayan, bouncing marami yan. check bilang pambayad. Ito ay nangyayari kapag nagbigay ka ng tseke bilang bayad kahit alam mong wala kang sapat na pera sa bangko upang pondohan ito. Ito halimbawa, bumili ka ng kasakyan at nagbayad gamit ang tseke na alam mong walang laman ang iyong bank account. Nang tumalbog ang tseke at naabisuhan ka ng bangko o nang pinagbigyan mo ng tseke, hindi mo pa rin ito pinondohan sa loob ng 3 araw. Sa ilalim ng batas, ito ay prima facie evidence o paunang ebidensya na may panlilinlang. Kaya maaari kang managot sa estafa bukod pa sa iba pang posibleng pananagutan sa ilalim ng mga kaugnay na batas. Alam nyo, kahit alam ng tao na may estapador, na-estapa pa rin. Naloloko pa rin. Kasi alam nyo, may kasamang hypnotismo rin yan eh. Diba? Yung ganyan, ano? Parang lalaki naliligaw sa babae. Mapapasagot ka. Diba? Hiwalay na ako. Ay. Hindi na kami. Mm-mm. Pero yung pala sila pa rin. Yeah, may mga ganyan, di ba? Sad na, no? Maraming manluloko. O sige, kikita ka, double your money, triple your money. Oo. Pag ganyan talaga, kutuban na kayo. Kaya nga. O magbebenta ng titulo. Yung pala, Manila Bay yung binebenta. The best. Wow. Technical description, Manila Bay. Circle. Quezon Memorial Circle. Bakit kaya, Wag po no? tayo paloko. Dalawang uri lang ang tao, isang manluloko at isang Naloloko. tayo paloko.
Okay, ikatlong uri ng estafa. Ayan, ito po, iba pang mapanlinlang na paraan. Ano yan? Bukod sa pag-abuso sa tiwala at paggamit ng kasinungalingan, meron pa pong iba pang mga paraan ng panloloko na itinuturing ding estafa sa ilalim ng batas. Pagpapapirma sa isang tao sa pamamagitan ng panlilinlang. Ito ay nangyayari kapag nilinlang mo ang isang tao upang pumirma sa isang dokumento, ngunit hindi niya alam ang tunay na nilalaman o epekto nito. Ayan, yung mga kontrata, marami manloloko dyan. Ayan. Hindi lang yan, yung trafficking of women, Oh. ginagamitan din ng panloloko yan eh. Makakapagtrabaho ka, mayaman marami. yung employer, Very kikita good. kang malaki. Eh, pagdating pala sa pupuntahan, domestic Traffic helper lahat. din ang bagsak. Yes. Iba naman, kinakatay. Naku. Organ Tatanggalan ng trafficker. lamang loob, Ayan, oh. mag-ingat kayo. Yung Oho. mga kabataan ha, bibigyan kayo ng pera, tapos isasama kayo. O, yung pala, dadaling kayo sa katayan. Hindi nyo alam. O, sige, pandaraya Upang manalo sa sugal. Yan. Ito ay nangyayari kapag gumamit ng daya o panlilinlang upang matiyak ang panalo sa isang laro ng Naku, sugal. estafa pala yun. Oo, estafa yun. Pagtatago, pag-aalis o pagsira ng mga dokumento ng hukuman o opisina. Oy. Ito po ay nangyayari kapag sadyang itinago, inalis o sinira ang mga opisyal na dokumento upang makapanloko o makapinsala sa iba. O sinunog. Mm-mm. Oh, Yan, ano, parusa ba sa estapa? Ang May parusa. parusa yan eh. Yes. O, ang parusa sa estafa ay nakadepende sa halaga ng pera o ari-ari ang nakuha sa pamamagitan ng panloloko. Sa madaling salita, habang mas malaki ang halaga ng noloko, mas mabigat ang parusa. Sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code as amended by RA number 10951, kung ang halaga ng estafa ay 40,000 pesos pababa, ang parusa ay pagkakakulong na aresto mayor in its medium and maximum periods o katumbas sa 2 months and 1 day to 6 months. Kung higit sa 40,000 hanggang 1.2 million naman ang naestafa, mas mabigat na ang parusa at maaari nang umabot sa prisyon koreksyonal o 2 years. Kung higit sa 1.2 million pesos hanggang 2.4 million pesos ang naestafa, lalo pang tumitindi ang parusa dahil aabot sa 6 na buwan hanggang 4 na taon. At kung higit naman sa 2.4 million, mas mabigat pa ang kaparusahan dahil maaaring umabot sa 8 years na pagkakakulong. At kung ang halagang naloko ay lampas sa 4.4 million, nadaragdagan pa ang panahon ng pagkakakulong ng 1 taon sa bawat karagdagang 2 million. Ngunit, ang pinakamataas na maaaring ipataw ay 20 taong pagkakakulong. Ayan, samantala mas mabigat ang parusa kapag ang isang tao ay nagbigay ng tumalbog na tseke. Habang mas malaki ang halagang napanloko gamit ang talbog na tseke, mas mabigat ang kaparusahan. Sa malaking halaga, ang parusa ay maaaring umabot sa reklusyon perpetua Uy. o habang buhay na pagkakakulong, depende sa halaga ng panloloko. Kaya, Ang qualified, estapa. kaya Estafa. Ang panloloko ay maaaring magbigay ng madaling pera. Ngunit ang kapalit niyan ay mahabang panahon na pagsisisi at posibleng pagkakulong. Huwag po natin gawing kabuhayan ng panloloko, panlilinlang. Instant money? Oo. Nako, lulutong ang gulugod mo sa impyerno. Pagdating ng huling araw, kandidato ka sa parusang walang hanggan. Sa Gantimpalok. bawat perang naluloko, may isang taong nawawala ng ipon. Tama. Iba retirement pa nila, pension nila. Pinaghirapan nila yun. Kabuhayan o pinaghirapang kinabukasan. Sa kababaihan naman, niloko ng isang lalaki yung kanyang puri at dangal. At habang buhay na, pati yung naging bunga, yung anak, gutom, uhaw. Ayan. Hindi naman kaya suportahan ng loloko ng mga babae. Mas malangal pa rin ang Kumita ng tapat kaysa yumaman sa pandaraya. ay nako, meron kasi mga tao talaga eh. Magaling maglubid eh. Magaling magsinungaling eh. Hindi makontento. Eksperto na. Ayan, expert. Expert. Oo, sa panggagaancho. Kaya ingat po tayo. Yung yan eh, yung mga taong umiibig sa salapi. Ganid, Ganid. sakim, Ginagawa sukab. ng lahat. Ayun, mga Greedy. Tagalog na yan. Ayaw niyang daning sa legal. Manloko. Kaya't maging mahusay tayo sa Trabaho, maging tapat sa negosyo, at maging totoo sa kapwa.